wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa, Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga informasyon. Info Sentrum, Menpen Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Yes, maupay nga club kabarangay. Good afternoon. Welcome aton Wednesday, November 19 na ito naton November 19, 2025. Info Sentrum kita. Atipen pumida ito na iyo kahampang kaupod naton diri Master Control Engineer Info Sentrum. ano ini Engineer Alquin, parang nagdudurudubli ito naton gin nababatian. Sige lang, happy Wednesday everyone. Kumusta na ba ito na katut nga na simana? Dila sinasabot ito na week. Parang hindi ni Engineer Alquin. Parang naka-queue ba adi? Or dito ito na television. Ayan. Asya daw nga nagdudubli.
Kumusta na ang mga nagsasalinurog hadto na birthday yan ang adlaw November 19. Happy birthday. Anada yan na mga pahalibuayan, mga resort. May ba kuno ati pen nga adi pa man la Wednesday. Syempre ang ato na mga bisita dinhi naman ha syudad Hitborongan kay kun Wednesday may daman naabot nga biyahe hito na Philippine Airlines. Nagpapabili na kita naduga nga naman adton adlaw pag biyahe ha Nepal. Monday, Wednesday ngan Friday. So swak hito na nagpapauli nga niya at midweek na uli. Ani ba naman ko na may mga trabahoon dito sa Metro Manila nabalik naman hituan Friday. Ba hindali la. Pero pa ba ito na pasahe almost 6,000 tikang Manila ngan hinaman Borongan. Aton mga estudyante kinahanglan agap nga imo mahipalitin ticket kay nagkakaubusan iton para hiton magpapauli yun ang December nga niha aton. Baman kun mapakadto ka naman ha Tacloban via Tacloban nga biyahe gagastuhan ka naman kay pera dama iton diesel ngadto ha Tacloban ba. So angan parang okay ga naman dinhi ha aton kun pal kay may danahiya 20 kilos nga upod na di dahiton imo pagpalit hiton ticket. Kung iba naman nga airline mapalit ka pahin 10 kilos iton pinakaguti 10 kilos tapos kung 20 ba adarudak daman. Sige dinhi ka mo dinhi ka mo sakay para haaton dinhi aton para iwas hassle iton biyahe niyo. Yes, ano ba ito na ito na pag-irestoryahan na yun ang kalupan na Wednesday samtang naka-siesta hour. Ang pagtagapag-open ko han FB, di ito isamel kong pahibaro. Ang brownout ini unta nga daalhan ka alas 3 or ibalain ang isamel ko advisory kaya na ini brownout kamudida ha barangay Sabang Suribao, Borongan Tulyurente yan nga mga oras. Target restoration alas 4 yan nga kilup. May dahini correction of cut conductor primary line may bukog may dolong. Sige para hadton na naghuhulat kon na hinungdan pag brownout amo ini na rason. Correction of cut conductor primary line in may bukog may dolong. Paray kamo yan na serbisyo elektrisidad. Nga nalabot lahini may dagihapon an kanina kalawan ta daw adton pahimat ngundaman han isamelko. Yan nga mga oras sa brownout pa kamo ha barangay Balud to Barangay San Andres, diniha aton syudad hita Borongan. San Andres upper ngan lower kay until 3:30 pa iton iyo pagparong dida iton waray kamo kuryente. Nagtikang ini alauna yan nga kilup may dahini pag-installarin distribution transformer ngan arrestor for Mang Jose Borongan. Salita apektado ini tikang ha sitio Lipgutan ngan barangay Baras sa diniha Balud ngadto na ini ha barangay Sorok, barangay Kalingatngan, barangay San Mateo and barangay San Andres upper ngan lower. So ray niyo dida kuryente. Puro ni na ipapabati ta na adton pahayag ni Ma'am Erlinda Gahol aton ini aginkuhan hin impormasyon may pagisumpay hadton good news kay nga tanan nga local government unit dinihaton syudad hiton probinsya iton Sinirangan Samar 22 municipalities ngan 1 city pasado ha child friendly local governance audit. Unina aton iton ipapabati. An maarang
hain ang Ate Pen, ya di naman hinagpakiana. Ano ito na pakiana? Ang libre sakay ko no, padayon lagi hapon ang mga na sakay hiton biyahiton eroplano. May dagalagi hap, di ba? Di man kamo hini kukuha, di may Otop Hub, di hiton Baybay Boulevard, di ba? Iton nga baligyaan, ticketing outlet, hiton city government. Kay ikon, upod inihira, upod kamo hiton mga turista. Pag nasaring mga turista, ang mga sakay na inihiton pal. Siyempre, iton iba, waray man daman idudulong, waray madulong hairang adto ha airport, didiha Point Mary. So may dahini, sa inihiton ginagamit dida iton kanan libre sakay, kanan mga turista. Labot la iton regular hiton, senior high school students, college students, mga senior citizen, health workers, naton mga PWDs didangan na mga turista. Hala daw, kay may daman hadto adjustment, kung Sabado, duha nga bus iton ma-operate, kung Domingo, waray operasyon iton bus. Kung holiday, isala. Kung suspendido o kansilado aton klase, isala nga bus, iton na mag-ooperate. Kung haoras naman, hinkalamidad o suspendido ang trabaho ngan klase, waray operasyon ang bus. Karagsin yun ang libre sakay in diri igpapatuman. Takaya na kay okay man, nakasakay ba ka mo? Didaha may one town, one product kon Otop Hub, ticketing outlet. Damo na pa naman ito na mga nasakay, diri na lang mga taga dinhi Borongan hitoon PAL flight. Ipadayon ang pag-uswa, karisyuhan ang Damo ini ito na congratulate ito na Eastern Samar State University. Congratulations, ato na daman ini mention kay talaga diri la ini ESO ito na pagdaragan, ito na lilipay kundi kita ito na bugos nga probinsya ito na sinirangan Samar. Congratulations. Ginkilala ini na PRC kon Professional Regulation Commission an ESO Borongan. Inaagihan na Bachelor of Science in Social Work program usang top performing institutions na kita. Usa mga top performing institutions iton ESO Borongan. Kay 100% manta ang passing rate social workers licensure examination. At doon pinaka-latest ini, anigin gawas inihan September, kakano ini gawasan October la, di ba? Nag-examine hirahan September 2025. Diretso la ini na hibabaruan, ito ang resulta. Dida naman na mass oath taking na mga pasadohan na SWLE dito ini igindengan adto na paghatag na pagkilala ko na pasidungog ang gada naman ESO Borongan. Congratulations! May dakita hadto dida picture Engineer Alquin hala daw ipakitahan na nakarawat hadto na certificate Dr. Rodora Mendoza. Ito na VP for Administration ngan Professor na Social Work Department dida ESO. Doc Mendoza hini ato nagrepresentar ESO hiyan kinarawat na pasidungog durante hadtong Philippine Social Workers Mass Oath Taking ngan induction ceremonies. So ginorganisar adtohan na Philippine Association of Social Workers Incorporated. may piyesta. Day Ma'am Rodora. Aton advisor, aton thesis, masteral ESO. Naduyog nga nahiyo. Congratulations sa 100% institutional passing rate. Karagsidngan adton 30 adto hiraan mga examinees na BSSW program nga tanan pasaado. Wow. So ginahatag ini nga pasidungog may da kasi naman hiton
kung pipiraan mga nagraduar di dahiton na school aton takers. For example, aton ESO hadto nga time, so may ada 30. So pasok hiya di dahan 10 to 50 nga examinees nga takers. Nga may 100% passing percentage, tapos ginkilala kita nga national top performer an ESO Borongan. Congratulations! Damo na 26 minutos na kabarangay ang nakalabay haala sa 2. kamaupay Opay sugahit kaya nga magpipinahirayo pa kamo pang eskwela iton aton universidad amoy nag-offer hindi kalidad nga panutduan nga edukasyon aros nga tanan ito na mga mayda mga board exam nga mga program amoy namamayag pag iton ESO. Imagine ka nala kung ato na babalikan aton year nga nag top 1 daman aton electrical licensure examination and BS electrical di ba nga engineer licensure exam number 1 kita Philip amo ba Jimenez. Tapos damo pa nga mga 100% nga nagpapakapasar or di kaya hataas aton score. Congratulations. So amin yan ang pinaka-latest ang social worker. kamakaruyag Maupay nga club di na naman Barangay Santa Fe. Pwede ka mo ngayon di na bagong Senior Citizen Center Barangay Santa Fe. Alo daw i-flex naton ini naman nga bagong Senior Citizen Center Barangay Santa Fe nga pinangunahan adton ribbon cutting nagkamay-adahin formal nga turnover nasabi nga Senior Citizens Center kakano iton Lunes nga adlaw daliwatin mga pictures Engineer Alcuin. Credit to Eastern Samar Provincial Information Office maupay nga kelop nga dakanda Miss Roca Jane. ang kabaysan Aton Atipia maupay nga kelop dida naman ESPIO hiray ni ito na magkarit nga aton kabakyang larangan hiton impormasyon mga mamamahayag personal ini subay hini nga aton ginatatamdan nga paanunsyo tikang naman ESPIO yada hiton na retrato personal nga pinangunahan ni Governor RV Ivardoni yada Vice Mayor Eman Chusongko kaupod ni Governor RV ngan syempre adto na maabtik nga barangay kapitana dida naman Santa Fe maupay nga kelub dida kanda Kap Karen anak ta afable. So yada upudhan aton Governor upod ni Governor RV Vice Mayor Eman Chusongko yadahi barangay kapitan Karen Anakta Afable nga iba pa nga mga kapitanes nakada hinalud nung hiraano hindi naman nga mahinungdanon nga okasyon kay syempre may bag-o nga Senior Citizen Center di barangay Santa Fe. Ang nabugos nga konseho syempre barangay Santa Fe maupay nga kelupayo di pipira ba ito na ato na mga tumigurang, ito na mga senior Cs, dida naman na Santa Fe. So, ba hini nga report, may ada 182. Iton ira dida mga senior Cs, barangay Santa Fe. So, hira ini ito na magpapahimulos, sini nga duha ka andana, duha ka andana padaman. Duha ka andana nga building ginpunduhan ini amo nga yaada hira Governor RV kay adton fund tikang iton provincial government adton pundo amo nga yadahi Governor RV nasa ring adton ira treasurer senior citizen ini nga center magiging permanente daw gud iton nga venue parahan ira mga buruhaton, mga aktibidades, hasulod hiton mga yan ang tuig ngan masunod pa. Naging posible daw ining evacuation center darahad to na bulig provincial government.
So kinahanglan manggod maproteheran iton aton mga seniors ka pinaura iton aton mga tumigurang hanhanidaman tinaganhin 50,000 han provincial government kay nag-edad naman hin 100. Ang second floor ngayon gagamiton han SK. So siya naburong nga second floor duha ka andana. Ang first floor amo iton kanan mga senior citizen. Ang second floor naman kanan kabataan. Didit ilarum kategorangan. Dito itigbaw kanan kabataan naman. Sangguni ang Kabataan Council. Sumalaini ka na Kapitana Karen Anacta Afable. Salitigin paabot naman han Batanon nga gobernador nga padayon ito ang provincial government hapanginano ang mga mulupyo han aton probinsya. Okay ito na kang isini Lolo senior citizen dida Barangay Santa Fe. Maupay nga club dida iyo dida iton kanda Coach UFM. Maiya pa ba kung Coach UFM maging senior para makagamitan na first floor. 32 minutos na kabarangay nakalabay halas 2. Pay Hanira Senior Citizen Building. So di naman haamon ha barangay Tabok giupay naman ito na amon senior citizen. Kanan ko naman iton care of ata kanan City LGU the mayor dayan. Ito na pagtambong nakalabay nga Monday ni Governor RV Ibradoni. Diretso hiya tikang tikang hadton flag raising ceremony diretso na nga duhi Governor RV or pero gihapon nga mga aktibidad diha Kapitolyo kadto naman hiya Barangay Santa Fe. Kay nakabarong pa hiya Governor RV. Para naman na nagbibiling trabaho, di good news na may tiya di para doon waray pa trabaho kay maupay tiya di nga balita. Coming from PSA, maupay nga club naman di kanda Sir Ronnie Bahado at doon aton mga friendship PSA Eastern Samar iton Philippine Statistics Authority so bayha di naman nga aton gin tatamdan nga paanunsyo coming from PSA Eastern Samar nanginginahanglan hirahin statistical researchers attention hailarum ini hiton contract of service worker. So depende la ini iton iyo scope iton iyo kahilabah iton iyo trabaho nga da nga aada pa iton nga program. Oo kay kumbaga naka contract of kuang kamo service. Kay para la ini specifically iton iyo pagtrabaho para hiton na pagbubuhaton nga labor force survey. January 2025 Labor Force Survey nga na 2025 Family Income and Expenditures Survey. Ikaduha na nga visit. At doon mga interesado nga aplikante, ginaabi-abi ka mo nga isubmit niyo ang masunod nga mga requirement. Online pa daman iton submission. Amo na kunin niya na Ate Pen, iton kinabag-o, online na ito na submission. Syempre, pwede dahil ito ni isa-submit an application letter, iyo dida ibubutang kung an iyo gina-applyan nga position. So, statistical researcher, iton iyo ibubutang. Kaya siya man din iton iragin bibiling, nga position, nga iton iyo application letter, i-address niyo, nga dakan Mr. Ronnie Bahado, Chief Statistical Specialist, PSA Eastern Samar Provincial Statistical Office. Mga yan iton ira kumpleto nga ngaran hiton ira opisina hiton PSA Eastern Samar Provincial Statistical Office. So online na iton submission, not necessarily nga makadto pa kamo personal. Pariho naman iton ini nga accomplished PDS lakip iton iyo recent nga ID picture pag nasaring recent nasaring iton PSA taken within 3 months
antes an iyo pag sumiterhan iyo application. So pasok pa iton kung within 3 months pa iton nga yung picture. So kung may nakapalida na hibibilin nga ID, para didig butang kung 2x2 ba, passport size, para hindi din nakabutang ano. Siyempre, kinahanglan iton transcript of records, pwede liwat diploma, or certification of grades. Yan na napadama iton nga ti arabot sunod pa nga Friday no, November 28 pa iton na submission. Siyempre pipiliun iton nasunod inihira iton proseso iton recruitment nga nawaray daw gud hini discrimination hapagpili hiton empleyado hiton hinina nga iragin kikinahanglan naman nga employee maano man iton imo age waray kumbaga minay poray maano man iton imo gender identity kun sexual orientation aram na itnim pag nasiring sexual orientation or gender identity aram na itniyo kon mga hirahin o iton hira. So waray hiton pinili maano man iton imo gender preference or gender identity. Pati civil status mainasauan ka man. Pati religion diri na dinihaton uso iton discrimination kung ano man iton imo diin ka man hibubulig nga religious group or faith organization or political affiliation waray dida political eligibility diri iton PSA sige i-submit na lang niyo kay online ngayon makuno ini isa-submit ati pen aba kay kuan main ba mainit pagbasa pagkatugan laghihap ka mo hiniya na hakuan iposta logo ini social media balitaw ada ini hiton PSA Eastern Samar nga ira Facebook page para detalyado mahibaroan niyo iton kompleto naman nga pahibaro kaninahan aga na hireporta na sunod-sunod kita hato na mga balita impormasyon. Oras nga 38 minutos na ang nakalabay alas 2 din nila aton taramdan info centrum with Ate Pen. Anay igritala anay Ate Mila afable maupay nga kulup. Maupay nga kulup kuno Ate Pen sugad man Ninya ni Cart. Good afternoon. Hello, good PM Ate Pen. Pa-shout out naman po ang aking partner na si Cyril Estremo Sibios. Birthday niya po ngayon. Pag-greet po ng happy birthday para sa kanya. Uy, happy birthday nga dakan Cyril Estremo Sibios birthday niya. Sumalay ni kaninya ni Card. Greetings from your mahal at mga anak. Wow, ka-sweet ni Mami Ninya. From your mahal at mga anak, maupay nga kulup Jen Gol Matiko. Uy, tataga natin uni na Mrs. Ninya, anhin pahalipay birthday song. At doon iba pa naman nga mga sasalinurog birthday aton tagan hin pahalipay uroon na. Kanina nahibalita natin na Danyos dakla ay ngayon aton na Danyos nga ginabagahan Eastern Samar darahan Bagyo Uwan 68 million bayain aton ginbayaan nga Danyos ni Uwan aton na probinsya ngan masubo nga balita in usa adton na nahitala nga naawat adton na kinabuhi tagadiin ba kuno in Ate Pen adton nahipatik nga namatay nahitala daraha na Bagyo Uwan 30 anyos nga lalaki taga Dolores kay naigo ini nahulugan hin kahoy han kasagsagan han na bagyo.
So taga Dolores may da naman mga nasamaran duha nga lalaki nga taga Arteche ngan San Puli Arteche ngan San Policarpo, isa naman nga minor de edad nga pabayi taga Canavid, tulo uninjured. Daruda ko adton iya Danius, yada man na report na PDRRMO, maupay nga kilip nga dakanda Engineer Tomas Campomanes, nga Assistant PDRRMO Sir Levy Nicart, good afternoon. 68 million ang kabugusan nga Danius. Ginterigub na ini infra inabuthin 44.35 million pesos upod ini in mga government-owned nga mga structures. May da mga seawall, covered court, mga electrical lines, may daman-daman mga private, may da chapel, may da mga cottage, may da hanging bridge. Agriculture, darudak daman ang Danyos. Kabugusan na 22.69 million ang distroso mga pananum, partikular Arteche, oras, hipapad, ngan iba pa nga mga bungto, pangisdaan daman, fisheries, 993,000. Madali daman mag-1 million. Siyempre, ang mga motorized bangka, takay may dadamahat, ang mga gurugudti daman, nga mga sakayan, samtang livestock may daman nga nagkamamatay, nga mga hayop, pabaktinan, ngan iba pa, poultry, salit inabot inihin 311,000 pesos. Dakula ay dama, Ang mga kabablayan daman nga nagkahibang, daman damo. 5,206. And partially damaged yung pagkadamo, mga partially damaged houses, 84 naman ang totally damaged. Tikang iton magkalain-lain, nga mga bungto, diniha aton probinsyahan sinirangan Samar. Bueno ka barangay, antes naton na ipabati hi Ma'am Early Gahol. Di anay special song para hiton birthday celebrator yan Di nagbo-birthday hi Kuya Cyril Estremos Sebios. Dasaring hi atin niya ni Cart. Happy birthday. Ani ba pa naman nga nagsasalinurog hadton ira birthday yan happy birthday. Tres minutos na nakalabay alas 2. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuason. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuason. Bisan kung kabusan ang kahintang, amon laging hahatang, kuki ay gabutan. Anakon kasing-kasing, punuhin pagkuman, ang tinod nga gugma, waray katapusan. Ayan. Happy birthday nga dahan na mister. Ni Ninya ni Cart. Happy birthday ngan syempre nga dahadton iba pa nga nagsisilibrar hadton ira birthday yana. Bueno, oras nga may da pa kita ka barangay 15 minutos pa ug sa magalas 3. Di ato na pamatian napahayag ni Ma'am Early Gahol hiton Department of Interior and Local Government.
LGO05, Ma'am Erlinda Gahol, handi ay LG Eastern Samar, hay naman pagpasamwak nga tanan nga local government unit han Eastern Samar. 23 LGUs, 22 nga bungto sa nga syudad, amuin pasado nga tanan ha child-friendly local governance audit. Adi hi Ma'am Erly Gahol. Waray panganib ng lives. Balito, just to lighten up the mood, maupay na pulo atong members sa Orogan Press Club, and of course sa atong viewers. May bagay ang viewers. Of course, may daay mo atong Radyo Pilipinas for sure. And of course, ang mga namamati ko, upay kung ako pa aton nga tanan. Very timely po, ini nga kapihan ha este. Kasi buwas, we'll be celebrating our National Children's Month celebration. So, very timely liwat na may na bumawas from the NBOO. Hindi na lang po hearsay na 23 po han aton mga LGUs. So, meaning 100% han aton LGUs in Eastern Samar are passers of the child-friendly local governance audit. So, first time po na walang naiwan. Kasi parehasan kanjong sa mahatag lakin backgrounder, nagtikam po ang atong Safe LGA 2015. So, nayunumduman ko manumano pa, direct pa online, waray pa dashboard. So, nasubmit talaga damo ang kapapilan, han opisina, din nga DILG because nasubmit talaga in office ang mga LGU. So, nagtikam po kitahin 5 passwords. And then, nahingadahin 12, binalikin 7, naging 14, naging 15, and finally 23. So, sana po masustain and of course, ini po iya nga effort diri ila ka ng DILG because may natong tinatawag na Provincial Interagency Monitoring Task Force. So, ada po the PSWDO, the PPDO, the PHO. So, sudoy-sudoy po kami ni actually hanya na ang usang sekreto kung kay perfect score for Eastern Samar because han collective efforts han other members han PIMTF. So kumadto pa kami han mga LGUs para mag-guide, makapaghatag din technical assistance sa aton mga LGUs. Ini po yung child-friendly local governance audit. Usa po inihiya nga makulba nga result kasi before andiri na pasaran sa FLJA, di ba may adto usa nga waray kung tinulba kami because kung po inihiya and resulta nga magiging input hiya for the SGLG. So medyo naging kung nabaga gimpa friendlier an indicator han SGLG amo ito nga at least 80% han mga indicators mapasa ay 60% han mga indicators so amo ito niya pero butunok lang nga 23 na po han aton LGUs and passer. So unlike itong SGLG a little friendlier an aton sa FLGA kasi kung it is SGLG 10 performance areas ha aton sa FLGA is 5. Pero makulba pa rin itong nga 5 kay ang 10 adaiging kadaan itong nga 5. So survival, more inihiya ha mga OPT, so more on health and nutrition concerns inihiya areas. And then, dida po kita protection, so aadaan mga balaod nun, nga ginpapasa itong LGU to protect the rights of children. Aada liwat ang area ng development, education naman nga part. So, ang SCCD, ang performance ng LGUs as the implementation of the SCCD. Aada liwat ang area on participation, wherein, gin-measure dida ang performance ng LGUs kung ang kabataan ba naton natataganhin avenue to share their ideas nga may itong area nga gin-measure itong LGU pira ba ang ginkandak nga mga LGU activities nga child-led. So itong po buwas nga kanan celebration han National Children's Month celebration is one of the child-led activity. Tigang talagahan han ideas han kabataan. So makita po kamo hiton once you participate iton celebration was. And of course the governance. Dida ang governance nga area, gin-measure ano it mga balaod nun. What are the laws? What are the policies nga ginpapasa itong LGUs to protect this for rights of children. So, amo po ito niya, kanya na, ang pinakataas na score is 80.
So that is the perfect score. So dapat itong LGU for all the 5 areas dapat mas ka 64 hira. So ang kapupusan dapat maka 64. So may po naton mga passers hanya na nga si LGU nga perfect score. So maintain inihit yung talaga performance. So mga noted ito namot mga LGUs nga talaga ngan parantayan of course ini nga mga LGUs kay para ma-sustain diba? Yeah. So it's a bit challenging again kay tipatapos itong tuig. So maybe next week ma-issue na kami in favor kan PD kung pwede na ma-activate na itong DILG. Because for the information of everyone, DILG Provincial Director Sir Johannes Dorado is the chairperson of the PILG. So yun lang po. Thank you. Alright, so amod to. Haliputay malangayan adton naging pahayag ni Ma'am Early Gahol DILG Eastern Samar. Ini ito na focal person hiton pagtaga child friendly local governance audit. Kabarangay may dapakitan 9 minutos na 9 minutos na la antes an alas 3. Huwag nga mga karatuan, makaruruyag ngang aawilan. Ay kanina ngayon nakadakita ha Office of the Provincial Agricultural Services basta nalay papabati ang ato na interview kan Sir Ted Apura maupay nga kulub Sir Ted yan na isasalang inhirayan na diri mag-iiha para naman iton budget sige na iton ira naman pag-finalize ano ba iton magiging budget para hiton OPAS para hiton agriculture nga sa inihiton flagship programs sa hiton mga programa ni Governor RV ito na pagpalangbo hiton agrikultura sugad subay hadton na plastar nga executive legislative agenda. Mapay nga kalup Sir Ted hiya ini iton OPAS sa Technical Division Chief ngan hiya naman iton Provincial Rice Program Coordinator. Damod ton ato na nakuha nga info balita ba damo ini nga news an pinakagiupay dida kay aram banim sangkay naabot na 70 million pesos adton financial assistance nga igin panhatag por lo menos 10,000 nga mga parag-uma Eastern Samar. Pinaagi ini hiton RCEF Rice Farmers Financial Assistance Program. Mamay kadako ngayon. An maupay padamahin ang dati kasi di ba 5,000 laad to. Yan na naabot na 7,000 pesos. Kada isa rice farmer laanay ha. Kanan mga humayan anay, mga parag-uma, nagtatanom hinhumay. So, damo ini adto nakapagpahimulos, pero adto igin panhatag, nga fund, kanan last year pa adto nga pundo. So, karegsid ngun, may da pa kamo papanmulaton, iton aton mga rice farmer, para hiton niya na nga tuig 2025. Ino na makuno ini Ate Pen, adto nagpaka-avail. Pauro-utro ini diba bisan ha aton usapang agrikultura nga program hiton kanan Department of Agriculture importante nga RSBSA registered kamo. Kinahanglan magparehistro kamo didayton iyo kada tagsa nga Municipal Agriculture Office. Ngan iton iyo ginuuma diri sobrahin 2 hectares. So, kuan iton kinahanglan asya talaga iton masunod, Labot la hindi nga financial assistance, sige-sige gihapon iton distribution hin quality rice seeds, High quality rice seeds sa ilarum daman hiton RCEF. So, may da na mga pera nasing hisorted, mga 100 bags nga tag 20 kilos iton kada bag. Ang naipanhatag ngan waiting gihapon hirahin, masunod pa nga binhi nga mga rice seeds para hiton aton mga parag-uma. Sige, boss, ini mahibabati iton kadugangan nga info balita may pagisumpay hini nga pagtaga rice seeds.
or kung tawagan RISE financial assistance program hiton Department of Agriculture. So hikita naman din ha Eastern Samar amuin nakakatagamtam kita hiton nga mga kalungganayan. So kinahanglan la nga magsunod kita hiton requirement kung nasiring diri masobrahin 2 hectares aton ginuuma amoy tiya iton iginahatag sumalahad ton pahibaro ni Sir Ted Apura. Kabarangay, medyo inaapi kinakitahin na oras sidgin talaanay para hiton aton pagkarampang yan ang adlawhan na Wednesday. Aton taramdan na Info Centrum hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda. Chief Tigchowi didihatran sa meter. Sugan man na aton kabakyang didiya Master Control. Engineer Alcuin Baldonido Ate Pen pumida ini otro na sa ring da mga salamat. Makupay nga kilip pa aton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kalib ka barangay, may napakita 5 minutos pa ug sa magalas 3 sa ato na news update. 5 nga munisipalidad sa Eastern Samar gindeklarar local governance champions ang RCGLG. Adyan naton report. Radyo Pilipinas Report. 5 nga mga bungto ha Eastern Samar, General MacArthur Giwan Orasal Sedongan Sulat, ang gindeklararhan Regional Champions for Good Local Governance RCGLG kumo 2025 Local Governance Champions. Sumalakan Miss Junessa Maria Pura LGO03 ngan alternate SGLG Provincial Focal Person han DILG Eastern Samar, ini nga 5 nga LGU in Lakip han 66 nga LGU sa Eastern Visayas nga napili nga RCGLG awardees. Hirain makarawat hinsil ha award ceremony hiton Enero 2026. Waray hiniupod nga incentive fund tungod kay regional assessment laini. Iginpahayag pa ni Apura nga ang Seal of Good Local Governance SGLG inisa nga pasidungog nga ginahatag ha mga LGU nga nakakakumpleto han 10 areas of governance: and financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism, heritage development, culture and arts, ngan youth development. Nag-deploy ang DILG 18 personnel tikang ha DILG Eastern Samar para manguna ha regional assessment han 2024 performance and LGUs. Lakipini ang pag-verify han documents, data capture forms, MOVs, ngan certifications. Ang nakapasaratan areas ang igin pailarom ha regional validation, samtang ang first-time regional passers gin-assess luwat para ha endorsement. Tikang hini, 5 gin-kilala nga passers para ha Eastern Samar. Sumalapakan Apura han 2022, usala nakapasar han 2023 tulo, han 2024 5. Han Marso 2025, nagpagawasin advisory Secretary Rimulya nga deferred a national SGLG, kundi pinaagyan initiative han regional office ngan resolutions tikang iba-iba nga probinsya upod ang Eastern Samar iginduso nga igpadayon an assessment base diri mawarayan hin momentum man mga LGU samtang nagihinulat han reprogramming han SGLG hamayo 2028. Dugang niya ang mga diri napasar an agsub nga waray makaabot han 5% nga increase sa local revenue growth, may low utilization han DRRM fund ngan diri nakakaabot han 60% benchmark ngan kulang liwat an utilization han development fund. A social area kadaman diri napasar upod ang kakulangan ha monthly meetings para ha LCEs ngan kulang nga documentation sugad han minutes ngan attendance. Ginaad man niya na kung magiging term-based ang national SGLG samtang diri paklaro kung magsusunod hini ang regional SGLG. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
Borongan. May dapakitaon minuto pa ug sa magalas 3 ginkilala naman na PRC an ESO Main Campus Borongan pinaagihan Bachelor of Science in Social Work program usa nga top performing institutions habugos nga Pilipinas katapos makapagtalahin 100% passing rate ha social workers licensure examination didahan Setyembre 2025. Igin-award ana pagkilala usa nga formal nga seremonya didahan November 11 ha Las Piñas City hi Dr. Rodora Mendoza, Vice President for Administration ngan profesor han Social Work Department ang nagrepresentar han universidad ngan kinarawat han pasidungog durante han Philippine Social Workers Mass Oath-taking and induction ceremonies nga ginorganisar han Philippine Association of Social Workers Incorporated ngan han PRC. Didahan SWLE han Setyembre 2025 nakabut han ESO Main ang talagsahan ni 100% institutional passing rate kundi ang 30 nga examinees tikang ha BSSW program nga tanan nakapasarhan licensure exam. Ang nasabi nga pasidungo ginahatag ha mga institusyon nga may napulo tubtob 50 nga takers ngan may 100% nga passing percentage. Amin ni kabarangay anaton news update at ipen pumida ini utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.